Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan niyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa niyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa niyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng pakayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Father Adrian, sa inyo pong lahat, magandang gabi. Ang pinakamalaking hidwaan ng ating mga pagkatao ay kung ano ang ating nalalaman at kung ano ang ating nararamdaman. The greatest conflict we have is about what we know and how we feel. Marami sa atin, alam naman ang tama, pero ginagawa ang mali. Pag tinanong mo, bakit mo ginawa yan? Alam mo namang tama. Hindi ka makasagot. Dahil sinunod mo ang iyong nararamdaman. Kadalasan, ang atin pong mga ginagawa ay hindi kung ano ang ating nalalaman, kundi kung ano ang silakbo ng ating kalooban. Halimbawa, meron kang kamag-anak na nangungutang na hindi nagbabayad. Pinautang mo. Tatanungin ka ng kaibigan mo, bakit mo pinapautang? Alam mo namang hindi nagbabayad yan. Anong sagot mo? Nakakaawa eh. Nakakaawa. Pagkatapos ng ilang buwan, mangungutang uli. Hindi mo na pinapautang. Tinatanong ka, o ba't hindi mo na pinapautang? Nakakainis na. Ano ibig sabihin? Ang iyong desisyon ay ginagawa
ng iyong kalooban. Na awa at inis ay galing sa puso, hindi galing sa isipan. Kaya mahalaga ang pagdiriwang at nobinaryo sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Upang anuman ang ating ginagawa, tinatanong po natin ang ating mga sarili, ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Nung nagpahayag ang anghel kay Maria, nakalagay po doon sa wikang Tagalog, at siya ay nagbulay-bulay. Hindi niya sinabing, kanyang pinag-isipan ito. Pinagbulay-bulayan ni Maria. Alam niyo po ba yung Tagalog na yun? Sa English, she pondered it in her heart. Hindi sinabing, she thought about it. Sa madalit sabi, ang desisyon ni Maria na pakinggan ang anghel ay ayon sa kanyang kalooban. Sa kanyang kalooban. At maganda pong pagtuunan ng pansin ito. Marami tayong ginagawang tama, pero hindi tama ang ating mga intensyon. Bakit? Ang silakbo ng ating damdamin ay kung ano lang ang aking makukuha. Alam niyo po ba yung silakbo ng damdamin? Ano po? Halimbawa, minsan, pag uwi ko sa seminaryo, habang hinuhugasan ng driver namin ng aking sasakyan, sabi niya, Father, wala na po yung spare tire nyo. Wala na yung reserba. Sabi ko, nasa ilalim. Sabi niya, wala po, Father, wala. Kaya, sinilip ko yung sasakyan. Pag silip kong ganyan, wala nga. Sabi ko, isang kaya ako nabiktima. Nagbayad naman ako ng parking. Ibig sabihin, sa parking area ako nabiktima. Di po ba, ano? Ay, syempre, nakakainis. Naghanap ako kung saan makakakuha ng spare tire. Tinawagan ko yung aking kaibigan sa Banawe. Sabi ko, Tita, meron ka bang alam na mabibilhan dyan ng segunda mano na gulong? Kasi nawala yung aking spare tire. Sabi niya, anong sasakyan? Anong gulong? So, sinabi ko, ay magtatanong ako, Father, magtatanong ako. After 1 hour, tumawag siya. Sabi, meron po dito, nakita ko, mukhang bago pa, maganda pa. Ay, magkano? Sabi ko, Tita, magkano po? Mura lang, Father. Ay, sige, sabihin mo, puntahan ko dyan. Sabi nung ay, i-deliver na lang daw po. Sabi, talaga? Dadali sa seminaryo? Opo, dadali na lang daw. Dinantay ko, 1 oras na naman. Nag-taxi. At, nung binaba na yung gulong, may silakbo ng damdamin. Ano ibig sabihin? Feeling ko, gulong ko yun. Sabi, parang gulong ko ito. Ano ba? May kutob ka. May silakbo ng damdamin. Naintindihan po ninyo? May mga bagay tayo sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa ating tahanan, ang ating mga pagtatalo ay hindi kung anong naintindihan natin, kundi kung ano ang ating kalooban. Naiinis ka, nagagalit ka, hindi yung tungkol sa isip, tungkol yon sa kalooban. Kaya nga, ang unang pagbasa ay tungkol sa kagandahang loob. Kagandahang loob. Ano yung loob? Puso. Hindi yung utak. Naintindihan po ninyo? Hari nawa, ang iyong binibigay ay dala ng iyong kagandahang loob. Hari nawa, ang iyong ginagawa ay dala ng iyong kagandahang loob. Kaya nga, pag ikaw ay magbibigay, lumus-lumusin mo.
mula sa iyong kalooban. At palagi ko po itong sinasabi, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Hindi yung kung anong iniisip mo, kundi kung ano po ang iyong nararamdaman. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kahit wala ka na, nagbibigay ka. Kasi naiintindihan mo ang kalooban ng nanghihingi. Mahalaga po yun. Ano ang iyong kalooban? May kagandahang loob mula sa puso. Ibigay mo, hindi dahil pagkamisan, yun ang tama. Paalala ng aking yumawang spiritual director, darating ang araw na magkakaroon ng hidwaan ang iyong isip at ang iyong puso. At sabi niya sa akin, pag dumating yun, piliin mo ang kaibig-ibig. Choose the most loving to do, not what is right. Sometimes, what is right is based on our standard. But when we think about what is in our hearts, we always look at the heart of Jesus. Kaibig-ibig ba tayo? Meron ba sa atin na magsasabing, ay, namatay ang Diyos para sa akin dahil ako'y karapat-dapat? Hindi. Kung tayo po ay totoo sa ating mga kalooban, alam natin ang ating mga kahinaan. Kaya nga, ang ating mga panalangin, ang ating paghuhulog, ang ating pag-aayuno, ay ano? Sana dala ng ating utang na loob. Hindi kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi kung ano sasabihin ng iba. Our character is more important than our reputation. Yung reputasyon, kung ano lamang ang pagkakakilala sa atin ng ibang tao. Pero ang ating kalooban, nakikita yan ng Diyos. Kaya nga, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Hindi mo mababayaran ang magandang kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, kung meron mang hidwaan sa ating mga pagkatao, inaanyayahan tayo, tingnan ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Kahit ang yumaong Santo Papa Francisco, sabi niya, ang bukas, ang pag-asa, ay mahuhugot mo lamang mula sa puso ni Jesus. Puso na tumitingin ng merong pag-ibig, higit sa pagkukulang. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, pupunta tayo sa langit, dala ng ating kalooban, hindi kung ano ang sinasabi ng ating kapwa. Sayang ang pag-aabuloy ng malaki kung ito ay merong pagmamayabang. Sayang ang pagdarasal kung ito ay meron lamang pagpapakita. Sayang ang pag-aayuno, sabi nga sa Ebanghelyo, kung ito ay isang mapagpaimbabaw na gawain. Alam ng Diyos ang iyong kalooban. Alam ng Diyos. Sabi nga nila sa biro, alam mo, galitin mo yung aso, makikita mo kung nakangisi, nagalit, o natutuwa. Di po ba, ano?
At least alam mo kung kakagatin ka o hindi. Pero pagka minsan tayo-tayo, may nakangiti, pero sinisiraan ka sa likod. Di ba ba, anak? Tinatawag mo pa, sister, brother, kuya, ate. Di ba, anak? Puro ganyan tayo sa simbahan. Pero magandang itanong, ano ang iyong kalooban? Di po ba? Nakakahiya mang sabihin, minsan nakangiti ako sa aking kapatid na pari na may ginawang kalokohan tungkol sa akin. Tinitingnan ko siya ng mata sa mata. Nakangiti ako. Pero ang kalooban ko, nagsasabi ko, sagasaan kita mamaya. Walang nakakaalam kung anong laman ng iyong kalooban. Tanging Diyos lamang. Kaya, sa pagdiriwang bilang paghahanda sa kapestahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, inaanyayahan tayo, suriin ang ating kalooban. Amen. Pahabol lamang po, ito'y palagi kong kinukwento doon sa aking dating parokya. Mayroon pong 80 anyos na matanda na may birthday, pero 10 taon nang nakahiga dahil na-stroke. Kaya nung siya po'y aking dinalaw, birthday niya at siya po'y aking pinahiran ng banal na langis, tinanong ko po siya, sabi ko, Nanay, anong gusto mong pa-birthday sa'yo ni Jesus? Ang sagot na matanda, sana, Father, bigyan pa ako ng 10 taon ulit. Sabi ko, Nanay, 10 taon na kayo nakahiga, 10 taon pa uli. Sabi niya, okay lang, Father. Sabi ng caregiver, di ko na kaya. Anong ibig ko sabihin? Kapag wala ng pag-ibig, ang lahat ng bagay bumibigat. Inuulit ko, kapag wala ng pag-ibig, lahat ng bagay bumibigat. Bumibigat ang pagdarasal, bumibigat ang pag-aayuno, bumibigat ang paghahandog, bumibigat ang pagsimba. Lahat bumibigat kapag wala ng pag-ibig. Kaya ang tingin mo sa asawa mo, mabigat na. Wala ng pag-ibig. Ano po? Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya mahalaga ang nobinaryo sa kabanal-banalang puso ni Jesus dahil tayo doon humuhugot ng pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. Pahintulutan niyong kayo'y aking ipanalangin. Naway ingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy nawa kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin nawa ng Diyos ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa niya ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon ay pagharian nawa kayo ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, kasama ang lahat ng mga banal, kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat po.